ito ay well-deserved din naman. Ano? Well-deserved din po itong celebration na ito. Kaya naman, sabi nga po ay magandang tayo nakitangis sa mga tumangis. So, dinadama atin kung dinarama yung po kanilang naging mga pagtitiis at pagtitiis na yon. Of course, hindi lang sila, kundi pati mga magulang. Buong pamilya sa katunayan. Talagang kita ko rin yung pagpapagod ng mga magulang. Kaya, akin din po silang hinahangaan. At ang sabi nga din ay maki-rejoice to those who rejoice. Makigalak sa mga nagagalak. Kaya naman, tayo rin po ay nakikigalak ngayon. Alam niyo, hindi lang po halata, pero nag-uumapaw ang agalakan ng mga magulang dyan. Si Rosemary, si Hino, hindi lang halata yun eh, pero mga ayaw pang ano eh. Yan ay, hindi niyo mahalata ngayon, pero I know, alam ko yun. Excited. At dahil sa excited ni Hino, yan, pinatayo niya, no? Pero mo yan, no? Pinilit niya may habol. Wala pa ito dati, kakanan lang ito. At nag-usap kami isang araw, pinaplano nga niya. Hindi ko alam, may ganito plano. Ganun po ka-excited ng mga magulang. Ang isang talata ko na nais kong bahagihin at sabihin na yung kung sinasabi na sa ganang atin ay po ay nasa sa 1 Corinthians chapter 8, verse 6. Sa ganang atin, isa lang mga Diyos, ang Ama na pinanggagalingan ng lahat ng bagay. At tayo ay nabubuhay para sa Kanya. So, doon po sa punto yun ay atin pong pinararangalan at hinahangaan ang mga ginagawa ng ating kapatid, si Roseanne, si Rhea, sulit buong pamilya, mga magulang, maraming emotional na talagang pinagdadaanan. Hindi po sila perfect, marami ding mga nag-struggle din sila. Pero sa oras na ito ay tayo pinasama nila. At ito po sa mga papuring ito, no? Sa mga papuring ito, sa pagkatagumpay nila, sa pag-celebrate ng 80th birthday ni Rhea. By the way, napakit nga ni Brenda kanina na nasabi ko raw. One time kasi nag-uusap kami ni Brenda. At nandun din si Rhea at that time. Sabi ko, alam mo Rhea, you look like Whitney Houston. And sound like. Nung kabataan ni Whitney Houston, yung kanyang eyes. Nung bata-bata pa si Whitney Houston, yung talagang natural beauty niya, nakikita ko kay Rhea. And sound like. And then, nagkataon na magaling din kumanta. Sabi ko, naalala ko lagi si Whitney Houston. Malagay naman yung upuan para kay Rhea. Yung upuan. And so, we are so blessed sa aming pong mga kapatid na ito. Sila po ay talagang member ng Temple Keepers and very faithful. Very faithful sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Ginagamit po nila ang kanilang talents para sa Panginoon. Para sa Panginoon. Kaya, at dahil po dito, kaya po nang nasabi ko kanina doon sa talata na sa ganang atin, isalamang ang Diyos, ang Ama, na siyang pinanggagalingan ng lahat. At kung saan, para din sa Kanya. So, gusto ko rin naman sabihin nga na at this point ay, ang lahat pong ito, ang lahat po ng ating mga parangal, pagsasaya, actually galing po sa Diyos. Yung pong naabot ni Rhea, of course, 18th birthday niya, biyaya po ito ng Diyos. No? At hindi mo ito eksaktong date ng kanyang birthday. 11. Oo, 11 ng July 11. So, isinabay na nga dito. At of course, yung ding pagbibigay kay Rosa ng blessing ng Lord, no? Yung pagkapasa. So, gusto ko natin sabihin din na as a result of so many also prayers, no? Ika ngayon sa maraming prayers, sa pagsisikap naman ni Rosa na talagang seryosong mag-aaral, ay narating niya ang mga bagay na ito. At yun ay sinasabi natin, actually, na talagang biyaya ng Diyos. Bigay din ng Diyos yun. Tumulong ang Panginoon. Kaya sa bandang huli, ay nais din naman natin talagang sa pagkakataong ito ay parangalan ang ating Panginoong Diyos. Ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat, sabi nga po dun sa talatang nabasa natin, pinanggagalingan ng lahat. At sa katunayan po, ay pag sinabing pinanggagalingan ng lahat, kung anong meron ka,
sa ngayon, yun ay galing sa Diyos. Kung anong meron kang tinatangkilik at kung anong meron kang ini-enjoy, ito ay lahat ay galing sa Diyos. Sa katunayan, ang iyong buhay mismo ay galing sa Diyos. At sa pagkakataong ito ay nais kong sabihin na, alam niyo po, maganda itong ginagawa natin. Napakasaya natin, napakaganda. At, pero ito ay pansamantala. Bukas, siguro hindi na ganito kataas ang emotion. Although hindi mawawala, pero yung ating emotion nagbabago, and then later on, makakalimutan natin ganung occasion. So right now, let's enjoy. Let's enjoy the emotion, let's enjoy the feeling. Enjoy po natin na tayo makigalak. Siguro may mga gagawin pa sa mga special numbers. Continue na talaga tayo mamasiyahan. But, ang nais ko lang itong banggitin nga ay, I guess, ito rin po gusto ni Rhea at ni Rosa na ibalik din nila sa Panginoon ang glory, ang luwalhati. At sana, ito pong ganitong pagdiriwang at kasayahan ay hindi dito matapos. At ang pagtatagumpay po ay pwedeng hindi matapos. Ang kasiyahan po sa lupa ay pwedeng hindi po matapos. Kasi po ay kapag kahit hindi na sa lupa, ay tayo po ay patuloy na nagtataglay ng mga regalo ng Diyos. Ako po naniniwala at this very point, bago patapusin ito, na kasama at higit sa kagalakan na darama ni Rosa at Rhea at ng buong mahal sa buhay, ang isa pong mahalaga pa rin po sa mga oras na ito ay yun pong sana ay wala na pong ihigit ito sa kagalakan dahil sa tayo po ay pinagkalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Amen. At I believe so na ito rin ang gusto ni Rhea at saka ni Rosa na maipaabot sa marami bilang pagkakasalamat nila sa Diyos. Kaya nila ginagawa ito sapagkat they would like to share. Gusto po nilang actually ay pamagitan nila ay ang glory ng Panginoon ay makita natin. At sinasabi nila na lahat ng ito ay sa biyaya ng Panginoon. Noon po ang mga alagad ng Panginoon, pagkatapos silang utusan, sila po